The features will be shown in this video does not promote dangerous driving. Always observe traffic rules to avoid any accidents. This video are only intended for entertainment purposes. Viewers' discretion is advised. Sa ating video na ito, ay sisilipin natin ang isa sa mga bagong labas ng St. Gabriel Bus na nag-iisang nag-o-offer ng Nasugbu PITX via Kaibiyang Tunnel at dadaan ito sa mga mabubundok at mapapatag na bahagi ng Cavite at Nasugbu, Batangas. Tara, samahan niyo ako dito lamang sa Mr. A. Pumunta na tayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX dahil nakita natin ang masasakyan natin. Kaya inabagan na lang natin ito sa Marina at sumakay na tayo agad papunta sa pinakababundok at pinakamapatan na bahagi ng Batangas, ang bayan ng Nasugbu. Sasakay na tayo, kaya lang ay wala pa tayong ma-open sa ngayon dahil doon na agad sumakay sa terminal at sa Marina tayo sumakay. Pagkaalis na to ay diretso na agad sa PITX. Pero sa ngayon ay nakita ko po ito yung front view at ma-enjoy ang tanawin dito sa daan na ito. Enjoy ang ating pagdadrive kaya maganda ang smooth flow. Keep in mind na ang pamasahe dito ay 200 pesos para sa regular at 160 pesos para sa discounted. Paghatol ng ating driver ay dire-diretso na tayo na biyahe at paganda ang insight para sa ating driver nito. Keep in mind na nag-iisa lang lamang bus company na nag-operate nito at expect natin na wala tayong dadaanan doon na magandang signal. Kaya nakaupo na lang muna tayo pagdating natin sa Kawit, Cavite dahil at sa ngayon ay matao pa at hindi tayo makapag-video ng ayos. Minute ko naman yung sounds para ito yung maririnig ninyo. Pagkaupo ay nakita na natin mga features nito dahil 270 ang horsepower nito ay ito na yung mga features kasama ng 3-table na makeup holder, charging port na dalawang type sa cord na pwede magamit, pati ang small pack sa pwede paglagyan at hindi mawawala ang spacious amount ng legroom ng ganda at may hawakan din ito sa bawat aisle. Mula gitna hanggang dulo, adjustable din ang kanilang upuan. Kaya pagdating naman sa Noveleta, Cavite ay dire-diretso lamang po. Pagdating naman ito sa ating features na maganda at yung kanilang armrest, ang kanilang adjustable sa kanilang upuan para ma-change ang comfortability nito at syempre hindi mawawala ang kanilang mga magagandang specification ng air condition at ang malawak na lagay ng ating mga compartment at mga gamit sa taas. Hindi rin ito magpapatalo ang kanilang mailaw na bahagi ng kanilang bus na pinakilala na rin sa doktor. At lastly, hindi mawawala ang kanilang mga upuan sa gitna para in case na malayo ay pwede silang makaupo at ma-enjoy ang biyahe. Tayo ay nasa General Trias, Cavite na, ang border ng Noveleta at General Trias, Cavite. At ang tulay nito ay magsisilbing guide na kung saan papasok na tayo sa lugar nito. Pero keep in mind na marami pa rin sasakay at mababa dito sa border ng Noveleta at General Trias. Pagdating natin dito sa Seymour General Trias ay marami na rin nag-aabang at marami na rin nagbababa ng mga pasero dito sa bahagi ng EFSA dito pa rin sa General Trias. Mabilis ang takbuhan pero sakto lang ang comfortability at ang ating good sa ating biyahe ay hindi mawawala kapag nakita natin ang mga tanawin dito sa General Trias, Cavite. Hindi nga din ito mawawala pati ang kilalang university ng Cavite State University na madadaanan
din dito sa bayan ng General Trias. After few minutes ay nakarating na rin tayo sa Robinson's General Trias, ang susunod na stop ng ating trip to Nasugbu. Pagkababa ng mga pasahero ay meron na naman pumasok para makapasok na sa ating susunod na bayan, ang bayan ng Tansa. Makikita agad ang board nito sa bahagi ng Tejero. Maganda at maliwalas ang trapiko rito, kaya hindi ito ganong apektado sa ating pagra-ride sa Zongtong H11. At another minutes ulit na nakalipas ay nandito na tayo sa munisipyo ng Tensa, Cavite. Maraming bus rito at kilala rin dito sa mga tanawin ng mga taga-Tansa. Pagkababa ng mga pasahero dito sa Tansa ay medyo nakaranas tayo ng konting pagbibigat. Pero keep in mind na maganda pa rin ang condition ng biyahe dahil umaga lang naman at tapos na ang rush hour dito. A few minutes later. At nakalagpas na rin tayo sa ating mabigat na trapiko dito sa Tansa. Pero at this point, may stoplight pero tao ang gumagamit. Bukod sa baby bus nga pala ay meron din tayong mga local bus dito sa Cavite. Katulad na lang itong mga local units ng St. Gabriel at marami pang iba. Medyo maganda at maliwalas na rin ang trapiko hanggang sa narating na natin ang susunod na bayan, ang bayan ng Naik, Cavite. So far, almost isang oras na rin tayo sa ating biyahe at nalalapit na tayo sa ating endpoint rito sa Naik, Cavite. Pero this time ay hindi Naik, Cavite ang ating destination dahil Nasugbu, Batangas ang ating destination rito. Sa bayan naman ng Naik ay hindi naman gaano ito kapugdok. This time ay mapatag pa rin ito dahil nasa sakupan pa rin ito ng main highway. At meron din tayo nakasalubong na H11 at galing na Sugbo pabalik naman ng PITX. Ito pala sa Corona. Bus number 89508. Maaliwalas pa rin ang traffic ko rito at mukhang na-enjoy na rin ako sa tanawin rito sa Naik, Cavite. Just dahil marami pwedeng abangan ay hindi rin tatapos ang ating journey rito. Malaki na rin ang pinagbago kasi rito sa Naik, Cavite. At after another minutes ay nandito na tayo sa munisipyo ng Naik, Cavite. Ito naman yung mga bus na pabalik ng PITX at tayo diretso, pupunta natin ang side naman ng crossing nito kapag kinaliwa mo ay papunta ng Sabang yun. Hanggang ngayon ay mapatag at maganda pa rin ang daloy ng daanan rito. Kaya lang, may mga road reblockings at road repairs na ginagawa na dito sa bayan ng Naik. Pero hindi naman gaano naapektuhan ang traffic rito.
But after a few minutes, ay nakikita natin na patapos na at malayo na tayo sa pinakagitna or pinaka-center ng naik na sinasakyan ng mga bus pabalik ng PITX. Dahil tayo ay kakanan na at pupunta na tayo sa susunod na bayan. Ang bayan ng Ternate. Pero nadaanan natin muna itong Naik Indang Crossing dahil kadalasan dito talaga ang daanan ng mga papuntang Indang, Cavite. Hanggang sa ating pagdiretso ay mapapansin mo na hindi rin gaano itong traffic at tamang takbo lang ang ating bus. Hanggang sa narating na natin ang susunod na bayan, ang bayan ng Ternate. Keep in mind na dito tayo mag-i-stop over dahil ito ang kanilang terminal. And another point sa minute ay narating na natin ang terminal nila, tayo ay mag-stop over. Dito na tayo. So, dito tayo, no? So, ito yung front. So far, ay bumibiyahe na rin tayo ng 1 hour and 30 minutes. Maya lamang, ibaba na tayo ulit. Sisilipin na natin ang ito at pagkadala naman talaga. So, dito sa terminal natin. Just to keep in mind na ang ating susunod na bayan ay pasok na tayo sa Challenger Park kaya stay tuned. A few moments later. After ng ilang minutes ay nakalis na rin tayo at umabante na tayo ulit. This time, sasakay na tayo at narating na natin dahil papasok na tayo sa Mount Palay-Palay, ang bundok na nakakasakop sa Cavite at Batangas. Magsisimula itong ating challenging part sa paliko at paakyat na daan. Tamang packet lamang ng ating bus kaya hindi pa tayo gaano makakapit curvy lines. At this point, narito tayo sa Ternate ng Sugbo Road at dito ay wala nang gaanong signal mula rito sa point ito. Kaya kita na agad ang tanawin rito sa balay kaya sinusulitin ko na rin para makita mga viewing sites dito sa area ng Ternate. Ngayon ay sisilipin na natin at hayaan muna natin ang ating video ay mapanood ang action kung paano nga ba ginagawa rito sa Ternate na Sugbo Road dito sa Mount Palay-Palay. Habang binabagtas natin ng Ternate ng Sugbo Road, ay keep in mind lamang na one-way lamang ang daan dito. Kaya konting pag-iingat lamang sa ating mga pasahero at sa ating mga driver na dumadaan dito. Dahil sunod-sunod na ang
ating takes and turns dito sa ating bus papunta na Sugbo. Sa ngayon ay nakikita natin ito through front row at front view lamang. Dahil another sharp turns and takes ulit ang makikita natin, pero ang ating driver ay chill lamang at controllable ang pagdadrive ng ating bus nito. Kung mapapansin ninyo ay mabundok na ang dinadaanan natin at marami na tayong takes and turns na nadaanan natin. Hindi pa rin ito nagtatapos dahil nagsisimula pa lamang itong matawid ang peak point dito sa Ternate, Cavite. Dahil another curve na naman ang na-encounter natin. Despite na walang gaanong sasakyan, ay napakadelikado dito mag-drive kapag walang pag-iingat. Dahil kung mapapansin ninyo, ay sunod-sunod na tayong na-encounter at dadaanan ang mga takes and turns dito sa Ternate, Cavite. At may ipakita naman ulit tayong na-encounter, pero nag-smooth na ulit tayo sa ating pagdaan dito sa Mount Palaypalay. So far ay may pagpapabalang sa rito, so maka-ready na tayo sa ating susunod na bayan na matatahak. And this time, bago tayo makapasok sa ating susunod na bayan, ay may madadaanan tayo na pinakapatok sa buong Pilipinas na makikita lamang dito sa Cavite. Nasa lubong natin dito sa Ternate ang ating isa pang H11 unit, si bus number 898. Sunod-sunod na ang ating mga view at attractions rito sa mga Palaypalay. Pero keep in mind ay ang mga daanan dito ay matarik at mabundok. Dahil another sharp turn na naman ang ating na-encounter. Meron din tayo nabibigyan sa harap pero hindi siya bus number. And another roads and things ulit ay something is about to happen. Dahil nandito na tayo sa bayan ng Maragondon at ang ating papasukin na tunnel ang walang iba kundi ang Kaibiyang Tunnel. After almost 30 minutes mula sa ating pinanggalingan sa Ternate ay narating na natin ito. Madilim at dito na natin nakita kung paano ito tumatakbo at kung paano ito umiilaw lalo na sa mga gabi at sa mga pinaka-dark times. Smooth pero at least worth it lalo na kapag gabi.
palabas na tayo sa ating kaibigang tunnel at marami na naman tayo nakita ng mga tao at mga nag-a-attract rito sa area na ito. Keep in mind na dito sa area na ito ay maraming tao at kilala rin ito sa mga tourist spots dito sa Cavite. Pero hindi pa nagtatapos ang ating actions dahil meron pa tayong makikitim mamaya lamang. Another zigzag na naman ang nakita natin, pero this time ay meron tayong tanawin na nakikita na maganda at sikat rin ito ng paliguan dito sa Cavite. Introducing Patungan Beach. At hindi lamang Patungan Beach ang nakikita natin dito dahil meron pa tayong deck off na nakikita dito sa ating kabilang side ng bus. Ang Patungan View Deck. Mabundok at matarik pero pag nakita mo ng maganda at malapitan ay ma-ensure ka na mamamangha ka rito na pinakakilala at pwede ka na rin dito mag-enjoy ng nature dito sa Cavite. Makikita lamang ito sa bayan ng Maragondon at pagkalagpas ng kaibigang tunnel. Karamihan sa mga naliligo rito ay may mga resort rin dito sa Maragondon, Cavite. Kaya kung gusto nyo makapunta at maka-enjoy ng panligo at lahat ng mga experience at stuff, punta lamang kayo dito sa Maragondon, Cavite via Patungan Beach. So far, nandito na tayo sa Maragondon, Cavite at isang bayan na lang ang natitira bago tayo marating ang ating endpoint. 2 hours na pala ang ating timetable ng ating pagbiyahe mula PITX kanina. Marami mga puno at marami pang makikita mga magagandang action sa daan dito sa Maragondon, Cavite. Pero dito sa daanan na ito ay one way pa rin at hindi ka makakapag-takes and turns ng maganda kung wala kang action. Kung gusto nyo nga ulit makapunta ng mga magaganda at mga mas nakaka-excite, balik lamang at pumunta lamang kayo rito sa Patungan Beach dahil may mga accommodations na nag-iintay dito. Finally, narating na natin ang Nasugod, Batangas by 11:38 AM. Pero keep in mind na hindi ito pinakatamang pa. Meron pa tayong 27 kilometers ang layo mula rito at may 10 kilometers stretch pa rito. Ups, downs, at zigzags. Kaya another takes and turns ang makikita natin dito right now. Kaya keep in mind sa lahat ng mga pasahero kapag dumadaan dito at lalo na sa mga ibang mga probinsya, laging gumamit ng seatbelt para sa inyong mga kaligtasan, hindi lang para sa sarili, para na rin ito sa lahat. Patapos na tayo ng ating adventure dito sa Mount Palay-Palay at pababa naman tayo. After naman almost
umigit isang oras ay nakita na natin na baka effective itong pagdaan at pag-ride natin rito sa H11. Kaya higit pa dyan ay marami rin dapat matest kung ano nga bang ibang bus. Kaya abangan na lamang sa mga susunod na video kapag nagagawi ako ulit dito sa Ternate Road. And finally, after 1.5 hours, tapos na tayo sa ating bundok challenge. Anong yun kaya ang pwede natin masakyan for the next? Samang palay-palay. Abangan na lang. Nandito na tayo sa Barangay Looc, Nasugbu, Batangas at 11:44 AM. Meron din dito mga beaches dito sa Barangay Looc. Pero keep in mind na hindi pa ito ang tamang number. Madadaanan naman natin ang mga patag pero may mga road repairs na ginagawa doon sa nasabing barangay. May mga nagbaba ulit ako sa rito at tumuloy na tayo ulit. Mapatag na ulit ang ating daan dito sa Barangay Looc. Pero karamihan sa mga dito ay mga nagbabalay at mga nagtitinda rin dito ng prutas, gulay at iba pa mga harvest dito sa Barangay Looc. Naman ay maraming mga dinadaanan. Kanina ay nadaanan rin natin ang mga maisang doon. Pero ito dumaan sa mga katulad nito. Kaya lang ang isa sa mga magiging kalaman rito ay yung isang repairs at mga unexpected na ginagawa dito. Especially kapag maulan, madalas rin daw ito nagkakalas na ito. Kaya at least kahit paano maaraw at maganda rin ito sa paningin ng mga pasahero. Pero i-check naman natin ang engine kung paano ito tumakbo. Diba, at least, nakita mo na kung paano ito tumakbo. Hindi pa roon ay napakasulit din talaga marinig ang mga sound ng H11. Kaya itatry naman natin ito sa ibang lugar at ibang bus company sa mga susunod. Sa ngayon ay nasa sakupan pa rin tayo ng Barangay Looc. Kaya lang ito ay napakahaba. Mapatag at puro mga ginagawang kalsada
Pero, napaka-worth it din talaga dumaan dito. Kaya hindi na natin palagpasin ang review of experience ko rito. Comfortability na of 10 at hindi mawawala ang mga performance nito dahil sa mga mabubundok at maliktagtag na kaya itong tumibay at makipagsabayan. Sa ating mga features ay 10 out of 10 din. Bakit? Dahil ito sa mga magagandang features na nakita natin rito sa loob na nagmukhang deluxe pero worth it to try. Kaya overall, 10 out of 10. Marami pa tayong mga pwedeng matignan at ma-feature naman natin next time. Sa ngayon ay narating na natin ang ating pangabalayan dito sa Barangay Roco. Marami rin dito mga pangabalayan at marami din dito mga nataniman. Keep in mind na dito na ang ating last kilometer stretch bago tayo marating ang ating town proper ng Nasugbu. Nakikita natin ang mga tinawin at feels like talagang pag umuwi ng probinsya. And almost 3 hours na tayo bumabiyahe at finally narating na natin ang Nasugbu town proper by 12:21 PM. Ito na yung aking pinaka-good experience ko for the first time sa lugar ng Nasugbu via PITX. Marami rito mga local bus na papuntang Batangas City Grand at syempre hindi rin dito mawawala ang mga biyaheng Pasay at syempre yung PITX. Keep in mind dito sa Nasugbu City Town proper ay marami din dito mga inaabangan at marami rin dito mga daanan. Ang ating endpoint pala ay makikita natin dito sa Walter Mart Nasugbu. Medyo mabigat lang ang ating daanan dahil nakapasok na rin tayo sa highway dito. And one thing din pala ay marami na lang mga bumabang pasero dito bago pa tayo nakarating ng town proper na Nasugbu. Pero isa rin sa mga features din nito ang kanilang mga upuan. Dahil habang sinasundan mo rin ay meron din itong comfortability lalo na sa ating mga ulo at kailangan talagang ma-experience din yun. Kahit pa paano, for the first time na katulad ko na nag-try ay magiging worth it ito lalo na sa mga malalayong biyahe na 3 hours hanggang 4 hours. Nalalapit na tayo mapuntahan at maabot ng ating final destination. Meters na lang ang layo nito at marami na rin tayong mga makikita. Kaya more things pa para bumalik dito. And finally, after almost 3 hours ng ating biyahe, narating na natin ang ating touchdown terminal ng St. Gabriel. Ang Walter Mart Nasugbu. Mura na nga at kompleto pa sa mga features dito sa bus nito. Aatras lamang tayo dahil pipila rin ito pabalik ng PITX. Karamihan sa mga pumipila rin ito. Shoutout nga pala sa ating crew ng bus number 89528 sa ating safe na biyahe. Marami pa tapos abangan dahil marami rin mga features na pwede kong na-enjoy at marami din ma-enjoy ng iba pang mga pasahero rito. Kung mapapansin ninyo ay bukod sa mura na ay comfortable pa lalo na sa mga malalayo pa biyahe galing pang PITX. Kaya more trips talaga kapag na-enjoy mo rin mo. At hindi rin mawawala ang iba pang mga features. Kapag gusto nyo makita ang iba pang mga videos ko,
ay pwede nyo nang bisitahin ang ating mga social media accounts para maging updated kayo sa mga susunod na videos dahil marami pa tayong mga exciting parts na ilalabas. Maraming salamat sa panonood and this is Mr. A, where Boss is Life.